Jinen, okay ka lang ba? Sobra akong nag-alala sa iyo. Bukas na kasi ang seleksyon para sa Golden Needle Conference. Masyado ka bang napipressure? Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Inapo ka ni Huatuo at nakagawa ka pa ng sarili mong paraan ng acupuncture. Ikaw ang pinakatalentadong henyo sa buong sekta natin. Ang pagpili sa magmamana ng Golden Needle ngayong pagkakataon ay formalidad na lamang. At sa huli, ang makakakuha ng karangalang iyon ay walang iba kundi ikaw. Muli pala akong nabuhay. Nagbalik ako sa nakaraan, isang araw bago ang Golden Needle Conference. Jin-en, ikaw ang pag-asa ng Jishitang Pavilion. Sa Golden Needle Conference bukas, kailangang ibigay mo ang lahat ng makakaya mo para sa iyong sarili at para rin sa ating Jishitang Pavilion, siguraduhin mong makuha ang kampeonato sa Golden Needle Conference. Kapag naging tagapagmana ka na ng Golden Needle, magpapakasal na tayo. Huwag kang mag-alala, senior brother. Gagawin ko iyan. Kung ganoon, hindi ko na muna iistorbohin ang pahinga mo. Ingatan mo ang iyong katawan dahil labis akong mag-aalala kapag napabayaan mo ito. Sige. Noong nakaraang buhay, sa Golden Needle Conference, ang mga dakilang master sa medisina ay nagtipon-tipon lahat. Mula sa orihinal na Phoenix Tail Needle ng aming ninuno, ay gumawa ako ng ilang pagbabago. Buong tiwala kong daladala ang sarili kong gawang karayom ng paglalakbay ng Phoenix para sumali sa seleksyon. Pero si Junior Sister at Li Yanzen, hindi lang nila ninakaw ang teknik ko. Ginamit pa nila ang bunga ng aking pagsisikap para sa araw ng Golden Needle Conference at inagaw sa akin ang lahat ng dapat ay sa akin. Iniaanunsyo ko na ang panalo sa Golden Needle Competition ay walang iba kundi si Li Yanzen. Siya na, ang ating bagong Golden Needle successor. Miss Lee, ang ginamit ninyong needle technique ay napakahusay at talagang nakamamangha. Ang maaari niyo po bang sabihin kung anong needle technique ito? Ito ay sarili kong gawang needle technique at ipapangalan ko ito sa sarili ko. Ang tawag dito ay Li Yan Needle. Li Yanzen, magnanakaw ka ng dangal. Ang needle technique na iyan ay maliwanag na ako ang lumikha. Noong pinag-aaralan ko ang teknik na iyan, italinala ko ang bawat detalye ng proseso. Senior sister, anong ebidensya mayroon ka para patunayan na sa iyo ang needle technique na ito? Sinungaling ka. Iyan ang nawawala kong manuskrito. Hua Jinan, alam kong apo ka ni Pamilyang Hua at simula bata ka pa ay mataas na ang tingin mo sa sarili mo. Kahit pa isang tanyag na manggagamot ang ninuno mong si Huatuo, hindi ibig sabihin na ang pamilya mo ay magkakaroon ng galing sa panggagamot sa bawat henerasyon. Kung hindi mo kikilalanin ang iyong limitasyon, tiyak na magiging baluktot ang iyong isipan. Akala pa naman namin na siya ay isang henyong manggagamot. Hindi namin inaasahan na peke lang pala ang lahat. Totoo yan, na magkaroon ng kasama sa eskwelahan, na walang etika sa trabaho. Nakakahiya talaga. Sa industriyang ito, mas importante ang ugali kaysa sa galing sa panggagamot. Ang Jisitang ay hindi tumatanggap ng mga ganitong masamang tao. Simula ngayong araw, si Hua Jin-en ay tanggal na sa grupong ito at hindi na kailanman magiging disipulo ng Jisitang. Sa isang iglap, naging sentro ako ng panghuhusga. Dating tanyag at kinaiinggitan, ngayoy isinusumpa ng libu-libong tao. Samantalang si Li Yanzen ay naging pinakabatang dalubhasa sa panggagamot at punong-puno ng karangalan. At para wala nang maging problema sa huli, nakipagtulungan siya sa anak ng pinakamayaman at pinatid ang aking mga litid sa kamay at paa. Sa pinakamalupit na paraan, pinahirapan at tinapos niya ang buhay ko. Hahaha. Hanggang sa huling sandali, hindi ko maintindihan kung paanong nakuha ni Li Yanzen ang aking manuskrito. Nakasulat doon ang lahat ng natutunan ko sa buhay. Bukod sa paliligo at pagtulog, hindi ko ito iniiwan. Marahil dahil ang mga ninuno ng Huaklan ay marami nang nailigtas at marami nang nagawang kabutihan. Kaya binigyan ako ng langit ng pagkakataong mabuhay muli. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong si Li Yanzen ay magbabayad sa mga ginawa niya. Gusto niyang tumayo sa rurok ng tagumpay. Pero gagawin ko ang lahat para bumagsak siya ng husto. Taglay ko ang alaala ng dalawang buhay at ang paraan ng karayom ng Fenyu ay kabisadong-kabisado ko na. Kaya sa manuskritong ito, kalahati lang ng mga teknik ang isusulat ko. Jinen, bukas na ang pagtitipon para sa gintong karayom. Pinapatawag ng guro ang lahat ng mga estudyante sa malaking bulwagan para sa isang salo-salo para bigyan tayong lahat ng lakas ng loob. Halika na, bilisan mo! Sa buhay na ito, ang dapat kong gawin ay sumunod muna sa agos. At hintayin na ang sakim na si Li Yanzen ay kusang mahulog sa sarili niyang bitag. Kaya ang lahat ng gagawin ko ay kailangang tumugma sa nangyari sa dati kong buhay. Andyan na.
Tara na! Bilang mga manggagamot, dapat tayong manatiling gising ang diwa at may malakas na pangangatawan. Sa normal na araw, mahigpit kong ipinagbabawal ang pag-inom ninyo ng alak, pero dahil malapit na ang kompetisyon at alam kong bawat isa sa inyo ay magaling, para palakasin ang inyong loob, magbibigay ako ng pahintulot ngayon na uminom at magpakasaya. Sa totoo lang, dahil nariyan naman si Jinen, kaming mga kasama mo sa kompetisyong ito ay narito lang para sumuporta sa inyo. Dati-rati, bawal talagang uminom ayon sa ating guro, kaya kaming mga kabataan ay medyo naninibago. Tamang-tama, ngayong araw ay dapat. Walang uuwi nang hindi nakakainom. Grabe ang tiwala ni senior brother kay Jin-en. Ganito ba talaga katindi ang bilib niya? Gaya ng mag-asawang laging magkasundo? Pero ang narinig ko, ang tungkol kay junior sister Yanzen, may binuo siyang sariling teknik sa karayom. Pagdating ng araw na iyon, siya at si senior sister Jinen ay siguradong magkakaroon ng matinding labanan at manonood na lang tayong mga karaniwang tao. Sa dati kong buhay, hindi ko inakalang ang sinasabing sariling teknik ni Lian Jen ay ninakaw lang pala mula sa akin. Tila hindi lang ito bigla ang naisip, kundi isang matagal na at masamang balak. Salamat sa inyong papuri, mga kapatid ko. Isang maliit na kasanayan lamang ito. Paano ko naman magagawang ikumpara ang sarili ko kay Jin and senior sister? Tama ba ako? At isa pa, sa oras na dumating ang araw ng pagpili, siguradong magiging suporta lamang ako ni senior sister. Nagkukunwari siyang mapagkumbaba para purihin ako ng husto. Ginagawa niya ito para sa araw ng pagpili, para bigla na lamang sirain ang aking pangalan. Junior sister, nakabuo rin ako ng sariling paraan ng acupuncture. Hindi ko alam kung anong uri ng karamdaman ang gustong pagalingin ng iyong paraan. Para ito sa epilepsiya, stroke, at cerebral palsy. Napakalaking pagkakataon naman nito. Eksaktong kagaya rin pala ng sa akin, junior sister. Noong pinag-aaralan ko ang acupuncture, may naranasan akong kaunting problema. Bakit hindi tayo magpalitan ng opinyon? Hindi naman mahina ang pundasyon ni Lian Jen, pero kumpara sa akin, kulang na kulang pa rin siya. Kapag nalampasan ko siya sa harap ng marami, mahihirapan na si Lian Zen na baliktarin ang sitwasyon. Ang sasabihin niyang ninakaw ko ang kaniyang teknik ay hindi na magiging kapani-paniwala. Senior sister, ako. Tama na iyan, Jin-en. Tumigil na kayo. Dapat ay marunong kayong lumugar. Ngayon, hindi kayo narito para sa klase. Tama iyon. Sa harap ng tagapagmana ni Huatuo na si Jin-en, paano makakapagmalaki itong si junior sister? Halika rito, tagay na tayo. Tagay. Halika rito, tagay, tagay, tagay. Napakasaya ko. Sige na, maupo na kayo at kumain. Upo na tayo. Maupo na kayong lahat. Sa dati kong buhay, si Lian Zen ay nagkaroon lamang ng iisang pagkakataon na manakaw ang mga dokumento ko, at iyon ay noong uminom kami ng alak para sa pag-alis. Ngunit noong araw na iyon, marami rin siyang nainom, lasing na lasing siya nang ihatid siya pabalik sa kaniyang silid. Lumilitaw na si Lian Zen ay mukhang may kasabwat talaga. Sino kaya ito? Halika, 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 uminom na tayo. Ang pag-inom ni Yanjen ay masyadong mahina. Magpatuloy lang kayo, ihahatid ko muna siya sa kanyang silid. Tungkol naman kay Master, ihahatid ko na rin si Jinen pabalik sa silid para makapagpahinga. Magsaya lang kayo sa pag-inom. Jinen? Ayos ka lang ba? Walang problema? Siya nga ang may gawa nito. Kailangan ko itong sabihin kay Master. Anong balita? Nakuha mo na ba ang orihinal na sulat kamay? Hinaan mo ang boses mo, Master. Huwag mong hayaang marinig niya tayo. Master, Huwag kang mag-alala. Mababa na talaga ang toleransya niya sa alak bata pa lang. Sa mga oras na ito, siguradong wala na siyang malay. hindi ko man lang napanaginipan na. Ang tao pa palang pinakanirerespeto ko, pinakamalapit sa akin, at itinuring kong ina na si Master. Kasama ang taong nangakong, papakasalan ako, ang aking nakakatandang kapatid sa pergamino, ang nagnakaw ng sulat kamay. Kahit na ang abilidad ni Yanzen ay hindi kapantay ng kay Hua Jin-en, mapalad naman siya dahil galing siya sa sinapupunan ko. Hindi magaling ang anak ko, kaya bilang ina niya, kailangan ko talagang mag-isip ng paraan para ipaghanda ang kinabukasan niya. Lian Jen ay anak pala ni Master. Gumawa ang aking guro ng imahe sa publiko, isang taong nag-alay ng buhay sa medisina at nanatiling dalaga habang buhay. Ngunit walang nakakaalam na mayroon siyang anak na nagngangalang Li Yanzen, itong anak na ito. Guro? Guro po. Sa totoo lang ay matagal na po akong sawa sa sobrang kayabangan at pagmamalaki nitong Hua Jin-en. Ang sining ng pagpapaturok na ito ay walang kapantay sa mundo.
Sino mang makatuto nito ay tiyak na sa mundo ng medisina ay magiging tanyag at mabilis na aangat. Kapag naging tagapagmana na ng gintong karayom si Yanjen, nakikiusap po ako, guro. Napakasalan po sana niya ako. Pwede po ba? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng kompetisyon bukas, at sikat na sa buong medisina si Yanjen, iyon na ang araw ng inyong kasal. Maraming salamat po, guro. Sa pagkakataong ito, kalahati lang ng mga teknik ang isinulat ko. Sapat na para kay Li Yanjen kung hindi lang mapapasama ang lagay ng mga pasyente niya. Ngayon ay nangangarap pa siyang maging tagapagmana? Kalimutan niyo na iyan at gumising kayo sa realidad. Nabalitaan ko na, ngayon daw ang kompetisyon para sa gintong karayom at may eksperto raw na kayang gumamot ng paralisis sa utak. Ako naman, nandito para makiusisa lang. Sino man ang makakapagpagising sa aking ama para makagawa siya ng kanyang huling habilin sa publiko, ibibigay ko sa kanya ang 10% ng aming yaman. Mayroon siyang hindi bababa sa 10 bilyong dolyar, kaya kahit 10% lang iyan, ay napakalaking halaga pa rin yan. Hindi lang iyon, kapag nailigtas mo ang pinakamayamang tao, sisikat ka sa buong bansa at makakarating sa rurok ng medisina. Ang prestihiyo ng mananalo sa kompetisyong ito ngayon ay siguradong madodoble o mahigit pa. Totoo iyan. Tama po? Ipinapahayag ko na ang kompetisyon para sa tagapagmana ay magsisimula na. Hinihiling sa dalawang kalahok na pumili ng kanilang kanya-kanyang pasyente. Pipiliin ko po ang pasyenteng paralisado dahil sa stroke. Dahil ang aking sariling paraan ay sadyang para sa mga paralisado. Hindi na kailangang maglaban. Ayoko na pong tumuloy. Jinen, ikaw? Jin-an, kung magwi-withdraw ka ngayon, posibleng habang buhay mo na hindi makuha ang mga gintong karayom. Tama, Jinen, narito ka na. Huwag ka nang magbiro ng ganyan. Nawawala ang manuskrito ko para sa sarili kong paraan ng acupuncture, kaya wala akong paraan para sundin ang mga hakbang doon. Wala akong kumpiyansa, natatakot akong masaktan ng pasyente. Pababain niyo siya. Huwag mo nang sayangin ang oras ng lahat. Umiwas si Jinen sa gitna ng laban, ang kompetisyon na ito ay, malamang wala ng sorpresa, ang magiging tagapagmana ng gintong karayom. Ay sigurado ng si Junior Sister. Sandali lang. Heto, kunin mo itong 1 milyong dolyar, maghanap ka ng kahit anong ospital, at doon ka magpahinga. Kung hindi gagamit ng pinakamahirap na pasyente, paano may pakikita? Ang husay ng tagapagmana ng gintong karayom? Young Master Jiang, ang pinakamayamang tao sa siyudad, ay lumpo at nasa koma na. Ang ganitong komplikadong kondisyon, kahit kami ay walang magawa. Si Li Yanjen ay bata pa, at bago pa lamang, kulang pa ang karanasan. Kapag may nangyaring masama sa pagpili ng gintong karayom, hindi ba sisirain nito ang pangalan ng tradisyonal na panggagamot? Sobra naman ang pag-aalala nyo. Ang pinakamayamang tao sa siyudad ay maliban sa akin. Walang ibang makapagliligtas sa kanya. Richest man, bukod sa akin, wala nang ibang makakagamot sa kanya. Ikaw na bata ka, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kayong mga matatanda, dahil hindi nyo kaya, itikom nyo na lang ang mga bibig nyo. Salamat sa tiwala, Young Master Jiang. Sinisiguro ko po sa inyo na magigising ang tatay nyo. Napakasaya ko. Magigising na si Papa. Bilisan nyo at tawagin ang abogado. Dapat ay sa lalong madaling panahon. Ihanda na ang notaryo para sa aking mamanahin. Opo. Ito ang matagal nang nawalang Phoenix Tail Needle. Hindi. Ito ay isang bagong paraan ng pag-aakupuntura na mas mahusay pa kaysa sa Phoenix Tail Needle. Nakakamangha ang mga kabataan ngayon, tunay na nakakamangha.
Ha ha ha. Isang milagro, isa itong milagro. Ha ha ha. Nasaan na ang abogado? Gising na ang tatay ko, pumunta na kayo rito. Huwag na kayong tumawag ng abogado. Anong ibig mong sabihin? Kung tutuusin, bago ang gamutan, ay may maliit pang pag-asa si richest man, pero matapos siyang gamutin, ngayon si richest man, ay tila wala na talagang pag-asa. Jinen, anong pinagsasabi mo? Tumahimik ka na. Senior sister, kahit na naiinggit ka sa aking galing, huwag mo namang gawing biro ang buhay ni richest man sa harap ni Young Master Jiang. 3, Walang hiya kang babae ka? Gusto mo yata akong pagbayarin. 2, Teka, Young Master Jiang. Sandali lang, Young Master Jiang. 1. Papa. Pa. Jiang Hongji, hindi kita hahayaang mawala. Halika rito. Lumapit ka rito. Paano mo siya ginamot? Ako, May kakayahan ka ba talaga? Inuutusan kita ngayon, iligtas mo siya agad? Kundi, pagbabayarin kita ng husto. huwag niyo po akong saktan. Hindi pa nakakagawa ng testamento ang papa ko. Ang aming daan-daang bilyong dolyar na ari-arian ay mapupunta lahat sa kawanggawa. Kapag nawala siya, isasama kita. Senior sister, may paraan ka, di ba? Jin-en, gusto mo bang subukan? Bata pa si junior sister, pero napakagaling na niya. Kahit ang sarili niyang teknik ay walang magawa, ano pa bang magagawa ko? Anong klaseng pananalita yan? Mura pa ang edad ni Yanzen, siguradong mas mahusay ka pa rin sa kanya. Paano mo nasabi? Si junior sister ay nakagawa na ng sariling teknik, paano ako makikipagsabayan doon? At saka sabi ni junior sister, maliban sa kanya, wala nang makakapagsalba sa pinakamayaman. Master, tiwala ka lang kay junior sister, siguradong kakayanin niya iyan. Ito ay, Wajinen, hahayaan mo na lang ba kaming bumagsak? Junior sister, ano ba ang pinagsasabi mo? Pareho tayo ng pinanggalingan, turingan nating parang kapatid. Bakit ko naman gagawin yon? Kaso sadyang mas magaling ka lang sa akin, kaya wala akong magawa. Ikaw? Tama si Junior Sister Yanzen. Gusto ka man tulungan ni ate, ay wala rin siyang kapangyarihan. Tama iyon, junior sister. Nagmalaki ka sa iyong kakayahan. Kaya huwag mong sisihin si ate kung hindi siya makakatulong. Matagal ko itong pinag-aralan. At tama ang lahat ng paraan. Paanong nangyari ito? Ano ba ang naging problema? Wajin-en, sinasadya mong sirain ako. Junior sister, bakit mo nagagawang sabihin ang mga bagay na iyan? Ang master natin at ang lahat ng ating mga kasamahan, lahat sila ay nakatingin sa atin. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan ng pagtuturok. Ang pasyente ay ang pinakamayamang tao sa bansa, hindi siya pwedeng suhulan. Maging ang mga karayom na ginamit ay masusing sinuri ng ating mga tagapaghusga. Paano naman kita mapapahamak? Master, tungkol po rito, wala po akong kinalaman dito. Pinagbibintangan lang po ako ni Junior Sister. ito. Paano ito? Junior Sister, bakit ka ganyan? Nakita naming lahat ng nangyari. Umatras na nga ang nakatatandang kapatid natin, ni hindi ka nga niya hinawakan. Kaya paano kanya mapapahamak? Tama sila, junior sister. Napakabuti ng turing sa'yo ni ate noon pa. Ngayong sarili mong pagkakamali ang dahilan, siya pa ang pinagbibintangan mo. Tao ka pa ba? Kayo. Ikaw na peking doktor ka. Pinagkatiwalaan kitang magligtas ng buhay. Tapos ngayon, pinapatagal mo lang ba ang oras? Hindi po totoo iyan. Hindi po ako iyon. Tama na. Ikaw na masamang doktor. Dapat ay hindi na ako naniwala sa mga kasinungalingan mo. Ngayon, irereklamo kita. Ilayo niyo sa harap ko ang mapanganib na taong ito. Wag. Ayoko po. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya iyon. Huwag po. Wala akong kasalanan. Senior Sister Jin-en, tulungan mo ako. Sana ay hindi ko na ninakaw ang mga turo mo. Senior Sister, nagkamali ako. Hindi ko dapat ninakaw ang teknik mo sa karayom, pero walang kasalanan ang pinakamayamang tao rito. Dapat may malasakit ang isang doktor. Humihinga pa siya. Nagmamakaawa ako. Iligtas mo siya. Lianjen, mabuti naman at hindi ka tuluyang naging hangal. Ang kapalit ng pagkawalang buhay ng taong ito ay mas malubha pa kaysa sa pag-amin mo sa pagnanakaw ng teknik sa karayom. Pero ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng aking plano. Junior sister, maliwanag na ito ay ang sarili mong gawang teknik. Bago pa ang pagpili, kaming mga kasamahan mo ay narinig na ang pagmalaki mo rito. Ngayong nagkaproblema na at may nawalan na ng buhay, ay gusto mo akong isama sa gulo at pagbayarin ako para sa iyong pagkakamali? Wajinen, handa mong itakwil ang sarili mong teknik na pinag-aralan ng maraming taon?
Huwag mo lang akong tulungan. Ganon ba? Junior sister, ano bang sinasabi mo? Wala talaga akong kakayahang tumulong sa iyo. Hua Jin-en, sa harap ng isang doktor, walang pagkakaiba ang estado o kabutihan, mayroon lamang manggagamot at pasyente. Hinahayaan mong mawala ang isang buhay nang hindi tumutulong. Karapat-dapat ka pa bang maging doktor? Junior sister, anong estado at kabutihan? Ang ibig mo bang sabihin, hindi mabuting tao ang pinakamayamang lalaking iyan? Ako, Tama ang sinabi niya. Ang pinakamayamang lalaking iyan sa panlabas ay mukhang magaling na negosyante at matulungin sa kapwa. Pero sa totoo lang ay marami na siyang nagawa para lamang sa sariling pakinabang, nagdulot siya ng kapahamakan sa napakaraming pamilya. At si Zhang Wangze naman ay lalong naging mapang-abuso dahil sa yaman niya, pinapahirapan ng mga mahihirap, at tinatrato ang buhay ng iba na parang basura. Hoy! Walang kwentang doktor. Kung hindi mo aayusin ang pagsasalita mo, hindi ako magdadalawang isip na patahimikin ka ng tuluyan. Sa nakaraang buhay, para lang pasayahin ni Zhang Wangze si Li Yanzhen para magising ang pinakamayamang lalaking iyon na parang gulay, ay wala siyang awang hinayaang mawala ang buhay ko sa apoy. Ang taong halimaw na katulad niya, sa anong dahilan ay dapat magmana ng 10 bilyong dolyar at mamuhay ng marangya habang buhay. Binigyan ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay, hindi para maging isang banal na mapagsakripisyo, kundi para parusahan ang aking mga kaaway. Ang pinakamagandang gawin ay hayaan ang masasamang taong iyan na mag-ubusan. Jin-en, sa mga nakaraang taon ay hindi ba't patuloy mo ring pinag-aaralan ang mga pamamaraan ng ating mga ninuno? Naniniwala ako sa sinabi ni Yan Jen. Wala siyang kakayahan na gawin ito. Ikaw ang mismong lumikha ng mga teknik na ito. Ngayong delikado ang sitwasyon, ang dati ninyong hindi pagkakaunawaan ay isantabi niyo muna. Pababayaan mo lang ba ang mga pasyente at kapatid mo? Ang lahat ba ng itinuro ng guro sa iyo sa loob ng maraming taon ay kinalimutan mo na at hindi mo man lang pinahalagahan? Noong makita ko kanina si Junior Sister na ginagamit ang mga teknik na ito, pakiramdam ko ay pamilyar ito. Ngayong pinag-iisipan ko itong mabuti, parang ginamit mo na rin ito, Jinen. Jinen, ikaw ang lumikha ng teknik na ito. Kung may mangyaring masama sa kanila, may pananagutan ka rin. Jinen. Sa wakas, hindi na nila kayang magpanggap. Sa nakaraang buhay, ang guro at si senior brother ay nakipagsabuatan kay Li Yanzhen para sa katanyagan at hindi nag-atubiling itumba ako. Natatakot sila na ang teknik na Feng Yu ay maiuugnay kahit kaunti sa pangalan ko. Ngayon naman ay isa-isa silang lumalapit para paaminin ako at umaasang tutulungan ko sila. Napakakatawa. Talaga bang ikaw ang lumikha ng teknik na ito? Kung hahayaan mo lang silang mawala, hindi ako magdadalawang isip na pagsabayin kayo ng huwad na doktor na iyan at tapusin ang lahat. Hua Jin-en, kung hindi ka gagamot, mawawala na lang tayong lahat dito. Ang pamamaraan ng karayom ni maliit na junior sister ay katulad sa unang bahagi ng ginawa ko. Young Master Zhang, narinig mo ba? Sabi niya kaya niyang magpagaling. Kaya niya talaga siyang gamutin. Hindi pa ako tapos magsalita. Bagamat katulad ng sa akin ang paraan ng pagtuturok, ang mga manuskrito ng pananaliksik ko ay nawala na. Isang pagkakamali lang sa karayom, kahit napakaliit na bahagi, ay malaki ang magiging epekto. Hindi ako sigurado, kaya paano ako maglalakas loob na ibigay sa pinakamayamang tao? Ang huling ilang mga turok na iyon. Ang iyong mga manuskrito ay nasa akin. Si maliit na Junior Sister ba talaga ang nagnakaw? Ang manuskrito ni Senior Sister Jinen. Mukhang masunurin itong si Junior Sister sa tuwina. Hindi ko akalain na ang kaniyang puso ay napakasama pala. Kahiya-hiya siya sa ating larangan ng medisina. Nakakahiya na mapabilang siya sa grupo natin. Junior sister, Golden Needle Convention sa araw na ito. Ang ating mga kasamahan sa medisina at lahat ng mga reporter ay naririto. Ang biro mo ay hindi dapat mangyari dito. Tatanungin kita ulit. Ang mga manuskrito ko, nangka mo ba talaga? Ako ang nagnakaw noon. Narito na ang mga saksi at ebidensya. Senior Sister, nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo na siya. Nakuha niya pang umamin ng walang hiyang? Kung hindi lang siya nabaon sa dulo, paano naman siya aamin? Senior Sister, bilisan mong iligtas siya. Kung hindi ay mapaparusahan tayong lahat. Magkasama naman tayo sa larangang ito. Bilang si Senior Sister, paano ko naman hahayaan na wala na siya? Young Master Zhang, handa akong subukan ito. Napakaganid mo. Gusto na sana kitang hayaang mawala na lang para lang hayaan si Li Yanzhen at si Zhang Wangze na magdusa sa sarili nilang kasamaan. Pero ngayon ay lalong dumami ang mga kaaway ko, pati na ang aking guro at panganay na kapatid. Pag hindi ko hinayaan ang mga taong ito na maranasan ang sakit na pinagdaanan ko sa dati kong buhay o ang paghihirap na tiniis ko, sa tingin ko ay magiging masyadong madali iyon para sa kanila.
Senior sister, bakit nakatunganga ka pa dyan? Bilis, iturok mo na ang karayom. Jin-en, ang diskarteng natutunan ng iyong kapatid ay galing mismo sa paraan mo ng pag-aakupunktura. Kung hindi mo ito magamot ng tama, ibig sabihin lang noon ay palpak ang sarili mong pamamaraan sa panggagamot. Tama yan, Jinen. Kung gagamit ka ng palpak na paraan at hindi na magising ang pinakamayamang tao rito, malaking kasalanan iyan sa batas. Tingnan nyo ang masasamang mukha ng mga ito. Iniisip nilang kapag ipinasa nila sa akin ang delikadong problemang ito, ay magiging maayos na ang lahat sa kanila. Senior sister, huling hininga na ito ng pinakamayamang tao. Wala na ring pag-asa na gumaling siya, kaya kapag wala na siya sa kamay mo, siguradong wala itong magiging kinalaman sa akin. Sandali, lilinawin ko lang ito. Kung magising mo ang aking tatay, lahat ng kayamanan at luho ay ibibigay ko sa'yo, pero kung hindi mo siya nailigtas, magkakausap tayo at papaparusahan kita. Tumigil kayo. Isang karayom na lang ang natitira. Si Hua Jin-en na ang dahilan kaya nawala ang pinakamayamang tao. Siya ang may kasalanan kung bakit wala na ang pasyente, kaya sa kanya kayo magalit. Hua Jinen, napakapabaya mo naman. Pilit mong ginamit ang hindi kumpletong teknik ng karayom para maggamot. Ngayon, ayan na. Anong gagawin mo? Paano mo aayusin ito? Dapat sana ay may hininga pa ang pinakamayamang tao. Gumagawa pa sana ako ng paraan para mailigtas siya. Jin-en, kung hindi mo kaya, dapat ay sinabi mo agad sa akin. Ngayong wala na ang pasyente dahil sa iyo. Kahit gusto kitang tulungan bilang guro mo, wala na akong magagawa pa. Totoo yon. Bagamat ang nakababatang kapatid ang nagnakaw ng teknik ni Senior Sister na siyang unang pagkakamali, pero sina Jinen at Senior Sister pa rin ang gumamit ng hindi kumpletong paraan na nagresulta sa pagkawala ng pasyente. Ngayon ay nasa malaking gulo na si Senior Sister. Ikaw na huwad na doktor ka. Pagbabayarin kita ng buhay. Sinong nagsabing wala na ang tao? Hindi nyo ba nakikita na hindi pa ako tapos sa pagtusok ng mga karayom ko? Umalis kayong lahat sa harap ko. Huwag nyo akong storbohin sa pagliligtas ng buhay. Bilis, hawanin ang daan para sa mahusay na doktor. Wala kayong silbi? Huwag na kayong humarang dito. Sa totoo lang, isang huling turok na lang at magigising ko na ng tuluyan ng pinakamayamang tao. Pero sinadya kong magkamali sa huling turok ng karayom. Tingnan nyo, nagising na ang pinakamayamang tao. Gising na nga siya. Paano nangyari iyon? Ang teknik ng karayom na ginawa niya, bakit ito naging napakahusay? Hahaha. Mirakulong Dr. Hua. Totoong mas magaling ka kaysa sa pekeng doktor na yon. Attorney, nasaan na ang abogado? Ilabas nyo na ang kontrata. Wangze. Tay, mamaya na tayo magkumustahan? May mahalaga pa akong kailangang gawin. Heto, pirmahan mo na ang kontrata. Nagkamali ako sa huling turok ng karayom, bagamat maililigtas nito ang buhay niya, ngunit siya naman ay magiging tuluyan ng parang halaman at hindi na kailanman muling magigising pa. Ano ba talaga? Ang nangyayari rito? Ha! Senior sister, sa sobrang husay mo, akala ko pa naman ay magtatagumpay ka. Hindi ko inasahan na hanggang dyan ka lang pala. Jinen, kahit nailigtas mo, ang buhay ng pinakamayamang tao. Pero ikaw, ginawa mong tila isang halaman ang pinakamayamang tao. Malamang sa mga susunod na panahon ay mahihirapan na siyang magising pa. Sa araw na ito, kapag hindi ka nagbigay ng paliwanag, huwag kang magpapakita sa akin. Masyadong mahina ang pagturok ng karayom ng aking bunsong kapatid. Halos may mapahamak na siya. Nahirapan pa ako bago ko. Siya na ibalik mula sa bingit ng kawalan dahil kailangang masigurado ang buhay para magkaroon ng pag-asang gumaling siya, di ba? Dati ay sigurado na ako sa tagumpay, ngunit ngayon ay 10 beses na mas sigurado na ako. Young Master Jiang ako. Wala ka talagang silbi at panay pinsala lang. Ang dinadala mong basura ka. Ngayon, anong sasabihin mo? Anong dapat nating gawin? Kanina lang,
Di ba sabi ni Guro na, nakakaisip ka na ng paraan, wala na akong magagawa sa ngayon. Guro, o baka naman, gusto niyo ring subukan? Ako, ito ay... Master, kayo ang Hall Master ng Jishitang Pavilion. Lahat ng kakayahan namin ay dahil sa inyong turo. Pagdating sa kaalamang medikal, kayo ang pinakamahusay sa aming lahat. Huwag na po kayong tumanggi. Master, maaari kayang... Ayaw niyo po talagang magising ang pinakamayamang tao. Hindi ko yan magagawa. Master, kahit gaano pa katagal ang inyong karanasan, mas marami pa ring alam ang mga eksperto sa traditional Chinese medicine sa panel. Kahit sila ay wala ring magawa, tingnan natin kung paano niyo siya gagamutin. Ikaw na matanda ka? Hindi ba sabi mo kaya mo siyang gamutin? Gamutin mo siya! Hindi naman sa ayaw kong magbigay ng lunas, ngunit noon ay may pinag-aralan akong mga kasong katulad nito. Kailangan ko munang tingnan ang dati kong mga tala. Tama na, ang Golden Needle Convention sa taong ito ay nagtatapos na rito. Napagdesisyonan namin na muling idaos ito sa susunod na taon. Ang kaguluhang ito, pati na rin ang pagnanakaw ng acupuncture technique ni Li Yanzhen, ay isang malaking kahihiyan sa medisina. Ngayong araw, muntik niyo nang mapahamak ang ama ko. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. At pagkalipas ng 1 linggo, kapag hindi nagising ang ama ko, paparusahan ko kayo ng matindi upang habang buhay kayong hindi na muling makapandaya gamit ang panggagamot. Alis na tayo. Ngayong mga kasapi na lang ng grupo ang naiwan, tayo-tayo na lang dito. Oras na para ayusin natin ang sarili nating problema. Junior Sister, palihim mong pinag-aralan ang mga paraan ng acupuncture ni Senior Sister Jinen. May sasabihin ka pa ba? Ang makasama ang katulad mong walang sapat na kaalaman at walang maayos na asal bilang doktor, nakakahiya talaga. Sa susunod na lalabas ako para manggamot o lalahok sa mga medical symposium, mahihiya na ako na banggitin ang pangalan ng paaralan natin. Akala pa naman namin, siya ay isa napakahusay na henyo sa medisina. Hindi ko akalain na pagpapanggap lang pala ang lahat. Totoo yan. Ang makasama ang isang taong walang etikang medikal, talagang kahiya-hiya. Li Yanzhen, ang lahat ng pinagdaanan ko sa nakaraang buhay, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo iyon ng buong buo. Kapag hindi itiniwalag si Li Yanzhen mula sa grupo natin, kung ganoon ay aalis kami sa Jishitang. Tama. Kung hindi nyo ititiwalag si Li Yanzhen, lalayas kami sa Jishitang. Oo, Li Yanzhen, mahina ang iyong kakayahan at kulang ka sa asal. Ngayong araw, ititiwalag na kita mula sa grupo. Mula ngayon, hindi ka na disipulo ng Jishitang. Wala na. Tapos na ang lahat para sa akin. Hua Jin-en, ikaw ang naging dahilan ng pagbagsak ko. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Talagang hindi siya nagsisisi. Halata namang sariling gawa niya ito. Pero isinisisi pa rin niya sa ating si Senior Sister Jinen. tigilan mo nga ako. Jinen, sa acupuncture na pamana ni Huatuo, mayroon itong 17 tusok. Kahit paanong baguhin mo, hindi dapat mabawasan ang bilang ng mga ito. 17 tusok nga ang ginawa mo sa pinakamayamang tao, ngunit ang huling tusok na ito ay walang kinalaman sa unang 16 na tusok, wala itong kaayusan, maliwanag na ginawa mo lang ito ng basta-basta. Jin-en, sabihin mo sa iyong guro, bakit hindi mo ginamit ng tama ang huling tusok para mapagaling ang bilyonaryong iyon? Jinan, sabihin mo sa akin, bakit hindi mo itinusok ang huling karayom para pagalingin ang pinakamayamang tao? Siyempre, para gamitin ang huling karayom na iyan at ang grupo nyo ng mga hayop na nagkukunwaring tao ay sabay-sabay kong ipapadala sa kailaliman ng lupa. Iyong si Zhang Wangze, masyadong mainit ang ulo, kaunting pagkakamali lang ay handa ng manakit. Kahit na, 80% ang kumpiyansa ko sa sarili kong paraan ng paggagamot, pero walang kasiguraduhan ang lahat. Nag-aalala ako na baka magkaroon ng problema. Naiintindihan ko, natatakot ka kay Zhang Wangze, ayaw mong managot. Pero ngayon, si Junior Sister, ay, hindi pala. Ang ibig kong sabihin ay si Li Yanzhen ay gumawa na ng malaking gulo. Kapag hindi nagising ang pinakamayamang tao, siguradong si Zhang Wangze ay rarakasin ang Jishitang. Ang Zhang Wangze na iyon ay hindi naman totoong mabuting anak. Gusto lang niyang magising ang matanda para makagawa ng huling testamento at makuha niya ang mana. Bata pa kayo at maliwanag ang inyong kinabukasan. Sa tingin ko, lahat ng panganib ay dapat na ako ang sumalo bilang guro niyo. Jinen,
ibigay mo na sa akin ang huling karayom. Kapag nagising ang pinakamayamang tao, sa iyo ang karangalan. Pero kung magkaroon man ng problema, ako na bilang guro mo ang aako sa lahat ng pananagutan. Kung sa tingin mo kay Master ay mayroon ka pang alinlangan, ipagkatiwala mo na lang kay Senior Brother ang huling pagturok ng karayom. Tutal, malapit na rin naman kayong ikasal. Itinuturing na rin kayong magkapamilya. Oo nga po. May punto po ang sinabi ni Master. Jin-in, ako ang senior brother ni Jishitang Pavilion at ako rin ang iyong magiging asawa. Kung ibibigay mo sa akin ang pamamaraan, wala nang mas hihigit pang angkop doon. Sino man ang makakuha ng pamamaraang ito ng pag-aakupuntura ay tiyak na magiging sikat sa buong mundo ng medisina. Akala nyo ba ay hindi ko alam ang inyong mga balak? Pero ang pamamaraang ito ay bunga ng maraming taon kong pagsisikap. Hindi ba't binigyan tayo ni Zhang Wangze? At ng 7 na araw? Siguro ay pag-aaralan ko muna itong mabuti para makasiguro na magiging perpekto ang lahat. Pagkatapos ay ako mismo ang gagawa ng huling pagturok. Sige, kung ganoon ay wala na tayong magagawa. Jinen, hinahanap mo ba ako? Jinen, hinahanap mo ba ako? Pinag-isipan ko na itong mabuti. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang magiging asawa ko at magiging magkapamilya rin tayo. Ito ang kumpletong manuskrito ng Feng Yu Needle, kabilang na ang huling karayom. Kaysa ibigay sa aking guro, mas gusto ko itong ibigay sa iyo. Ito, sigurado ka ba? Jin-en, mabuti naman at naisipan mo yan. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang mamahalin ko. Huwag kang mag-alala. Kapag napagaling ko na ang pinakamayamang tao at narating ko na ang rurok ng medisina, pakakasalan kita ng may marangyang pagdiriwang. Ngayon, kapag ang tatay ko ay hindi nagising, lahat kayo ay dapat magbayad. Yang Master Zhang, yung tungkol po sa 10% ng mana, totoo pa rin po ba iyon? Oo naman. Pero kapag sinubukan mo pa akong lokohin at hindi ko nakuha ang mana ko, siguradong mawawala ka rin sa mundo. Tawagan niyo na po ang inyong abogado. Siguradong sigurado ako, magigising ko ang inyong ama para ayusin ang tungkol sa mana. Sandali lang. Yang Master Zhang, Master, kapag hindi ito gumana, magkakaroon dito ng aksidente. Tsaka hindi nyo naman alam kung paano yung huling tusok ng karayom, kaya ang disipulo nyo na ang gumawa. Sinong nagsabing hindi ko alam? Ang sama talaga ng ugali mo, matandang hukluban. Ninanakaw mo lang ang paraan ni Jinen diyan sa huling tusok, di ba? Young Master Zhang, itong matandang ito, nagnakaw lang siya ng kaalaman sa gamutan. Huwag na huwag po kayong maniniwala sa kanya. Tumahimik na kayong lahat. Kung sino ang kaya, gawin nyo na. Basta't makuha ko ang aking mana, dadagdagan ko pa iyon ng 10%. Ako na lang po. Ako ang master dito, kaya ako ang gagawa. Mapanlin lang ka, huwad ka na doktor. Bakit mo gustong ikaw ang gumawa? Suwail kang disipulo. Gusto mo bang itakwil na kita bilang estudyante ko? Itatakwil mo ako? Tigil na. Ikaw na ang gumawa. Pagtitiwalaan kita sa huling pagkakataon. Ngunit limitado ang pasensya ko. Kapag sinubukan mo uling paglaruan ako, papalahuin kita sa Jiangcheng. Huwag po kayong mag-alala, Yang Master Zhang. Siguradong hindi ako magkakamali. Pa, sa wakas, gising ka na? Pa, sa wakas ay gising ka na. Siguradong, iba pa rin ang galing ng mga may karanasan? Buti na lang at may tulong ni Master. Sa pagkakataong ito, hindi naman kaya panandalian lang ang gising niya? Hinding-hindi mangyayari iyon. Magtiwala ka sa kakayahan ko. Hoy, matanda. Huwag kang magsayang ng oras. Nandito lang ang abogado. Bilisan mo at sabihin mo kung paano mo hahatiin ang bilyon-bilyong dolyar mong ari-arian.
Sabi mo, mapapagising mo siya para ayusin ang mamanahin? Ngayong gising na siya, bakit hindi siya makapagsalita at hindi makagalaw? Mag-usap tayo? Anong nangyayari? Young Master Zhang? Sa tingin ko ay hayaan mo na lang muna sa akin ito. Bilisan mo. Sige po, Paano mo nakuha ang loob na iturok ang huling karayom? ipakita natin ang kaniya-kaniyang galing, huwag kang makialam. Parang may kakaiba akong nararamdaman. Kung ninakaw mo rin ang teknik sa huling karayom mula kay Hua Jin-en, huwag kang magpaloko. Huwag na huwag kang papasailalim sa kanyang bitag. Hinihinala ko na isa itong patibong laban sa atin. Ang Jinen lang ang palihim mong natutunan at 80% lang ang katiyakan sa mga teknik ng karayom na iyan. Samantalang ang natutunan ko ay ang tunay at siguradong huling tusok ng karayom. Tabi! Senior brother, huwag. Walang sino man ang makakapigil sa akin ngayon. Yang Master Zhang, tingnan mo, gising na ang pinakamayamang tao. Ang pera. Ang katanyagan, mapapasa akin na ang lahat ng ito, sa akin ito. Jinen, dapat pa kitang pasalamatan sa lahat ng ito. Pero sa ngayon, hawak ko na ang karayom ng Fengyu, kaya para sa akin, wala ka ng silbi. Inisip mo ba talaga na papakasalan kita? Napakaluko-luko mong babae, naloko kita. Sister? Master, senior brother, hindi ba sinabi kong huwag ituloy? Bakit hindi kayo nakinig sa akin? Nakahanap na ako ng paraan para sa huling tusok na may sapat na katiyakan. Nakahanap na ako ng paraan para sa kaniya na makapagsalita muli. Bakit kayo nagmarunong? Ano? Ngayon, tapos na ang lahat. Ibig bang sabihin, ang ating pasyente ay... wala na siya. Hindi ba't sinabi ko na? Bigyan niyo lang ako ng kaunting oras at tiyak na matutulungan ko si President Zhang na gamutin at maisalba ang kanyang ama. Alam niyo naman na halos hindi na ako kumain o matulog para pag-aralan ang paraan para makapagligtas ng buhay. Bakit noong dumating ang pinakamayamang negosyante ay hindi niyo ako sinabihan? Sa halip ay basta niyo siya tinurukan kaya siya nawala. Ikaw! Ano ba ang nangyayaring ito? Halikayo. Dalhin ang dalawang ito at sumunod kayo sa akin sa lumang bodega ng ating kumpanya. Sa nakaraan kong buhay, sa mismong lumang bodega ng Zhang Group, kung saan ako nina Li Yanzhen at Zhang Wangze tinapos ang buhay gamit ang apoy, at ang nangyayari sa kanila ngayon, ang mismong gusto kong mangyari. Dahil sa ugali ni Zhang Wangze na hinding-hindi nakakalimot sa atraso, ang magiging katapusan ng aking guro at kuya ay magiging mas masahol pa kaysa sa akin noon. Jinen, makiusap ka naman kay Young Master Zhang. Oo nga, Jinen. Ako ang magiging asawa mo. Hindi mo pwedeng pabayaan na lang ako? Parang awa mo na? Tulungan mo akong makiusap, Jinen. Young Master Zhang, dahil sa kasakiman sa papuri kaya ng aking guro at kuya, nagawa iyon sa pinakamayamang negosyante. Kung gusto niyo silang pagbayarin sa ginawa nila, wala akong tutol doon. Kahit na si Junior, ang siyang unang nagnakaw ng paraan ng panggagamot ko, na nagpahamak sa negosyante. Siya rin ang tanging anak na babae ng aking guro. Ngunit, tiniwalag na rin naman siya sa aming grupo, kaya pakiusap po, maging maawain kayo, at palayain na po ninyo siya. Hua Jin-en, paano mo nalaman ang totoong pagkatao ni Yanzhen? Naiintindihan ko na. Sinadya mo ito. Sinadya mo talaga ito. Sige. Hanapin mo ang taong iyon mula sa nakaraang Gold Needle Selection Assembly, si Li Yanzhen. Dalhin mo agad siya rito at isama mo siya sa bodega. Opo. Hua Jin-en, napakasama ng loob mo. Mula nang lumabas ang kalahati ng manuskrito, unti-unti mo na kaming ipinapahamak para lang kami mismo ang sumira sa sarili nating buhay dahil sa kasakiman. Oo. Napakasama mong tao. Parurusahan ka ng langit. Jinen. Jinen. Ako ang magiging asawa mo. Pamilya na tayo, hindi mo ako maaaring pabayaan. Kailangan mo akong iligtas.
Huwag mo akong hayaang mawala. Jinen, Senior brother, ang mga sinabi mo kanina, nakalimutan mo na ba? Isa lang akong babaeng hangal at walang silbi. Bakit naman kita ililigtas? sinadya mo nga talaga ito. Sinadya mo ito. Sa wakas at naintindihan nyo rin, ngunit huli na ang lahat. Ilayo na sila. Masyado Masamang nang babae. huli para sa inyo. Hua Jinen, walang hiya ka. Young Master Zhang, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Yan Zen. Ikaw na matanda ka. Ikaw na ang susunod. Wag. Wag. Ayoko na. Yanzen. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili nating pagkakamali. Magandang araw po. Pakilipat ang screen sa live broadcast. Young Master Zhang, maawa ka sa akin. Handa akong maging katulong mo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Parusahan mo na lang ako, wag lang itong isa. Manahimik ka. Kayong mga walang kwentang doktor. Hindi kayo nararapat dito. Tingnan nyo, ano iyan? Wag, Young Master Zhang. Young Master Zhang! Magbayad ka. Kayong mga inutil na doktor. Tumigil na kayo. Mga walang kwentang manggagamot kayo. Huwag. Young Master Zhang, nagkamali ako. Pakiusap, maawa ka sa akin. Pakawalan mo na ako. Sige, sunugin nyo pa. Sige na. Sa tingin mo ba, palalampasin ko ang ginawa nyo? Ang paghihiganti ko ay sa wakas ay natapos na. Ipinapahayag ko na para sa taong ito, ang kampiyon ng Golden Needle Convention ay ang gumamit ng sariling pamamaraan na tumalo sa lahat at nanguna sa kompetisyon, ang pinuno ng Jishitang Pavilion si Hua Jin-en. Tanong lang po, Master Hua, ang binuo ninyong pamamaraan ng panggagamot, ano po ang ibibigay ninyong pangalan dito? Balak ko, itong pangalanan na karayom ng paglalakbay ng Phoenix at ibabahagi ko sa mundo ng medisina ang lahat ng aking mga dokumento upang ang mga doktor ay makapagligtas pa ng mas maraming pasyente. Magaling. Ngayong tapos na ako bilang isang mabagsik na mandirigma na nang hindi nagdadanak ng dugo, ay naiparusa na ang lahat ng masasamang tao, dapat na akong bumalik sa pagiging isang mapagkalingang manggagamot at gamitin ang lahat ng aking kaalaman para makatulong sa iba.